So good morning po sa inyong lahat mga classmates. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. Ito po yung update sa dinugtong ko dun sa inuupahan naming lote para po madagdagan yung aming range at para mas marami pa po kami na ma-produce for breeding purposes na mga stags, yung mga baby stag, at magdire-diretso na po yung aming participation with Fiestag and International Game Fowl IGF, no? International Game Fowl Festival and Hobby Expo. So ito yung range area namin na bago. So andito ako sa pinakababa. Ito po ay kapitbahay ko po yan. So siguro yung net po namin hanggang dito lang sa puno na to para may space na konti doon. So yan, yung hilerang puno na yan hanggang dyan, tapos pataas na po yun. So rolling terrain, hindi masyadong mainit, no? At medyo putol-putol lang yung ibang mga puno, pero lalago rin yan. So hindi masyadong mainit. At dito kasi sa Batangas medyo naglalaban ng lamig, no? Sa Lipa, specifically sa Lipa. Habang umakyat ako yan, so pababa yan. So mga dalawang 100 meters na range net, no? So dalawang division, dalawang batch lagi dito sa bagong area po na to. Tapos pakita ko sa inyo. So syempre budget meal. Wala tayong ano rito, no? Limited ang ating budget, kaya ang bakod natin na bago ay alam na this, no? Puro galing mga donasyon at kung anong murang available na po pwede. So yan, doon po ako galing kanina sa baba. Ayun yung bakod, nakita nyo. So yan, dalawa po yan gagawin natin dito. Then pagka nagawa na po natin to, ayun kasi yung atin, no? To. Itutur ko lang kayo dito sa bagong project natin na sa tulong po ng mahal na Panginoon ay makapag-succeed po tayo, no? At matupad natin yung ating mga misyon. Yan, so far baka ang nadagdag po siguro dito mga I think 5,000 square meters man lang to, or mga 7,000. So ayan, ito yung dati, oh, nakita nyo na yung tipi ko, no? So ayan, actually kasa dito tatlong range area, pero I'm looking forward na madagdagan yung talian natin by 100 na tinali. So doon sa original po natin na farm, ililipat po natin yung iba rito. Magdadagdag tayo ng tipi dyan. So ito strictly for ano muna to, para hindi maging sakitin yung mga stags natin at yung ibang part ng range area natin mapahinga din. So importante yung may mga pahinga. So ito, so ayan yung original natin, yung may yero na yan, hanggang dyan ang bakod natin dati. So yun ang nadagdag mula sa pinanggalingan ko, yun doon, mula doon yun hanggang sa baba na yun. Tapos ito, ano dagdag naman sa lapad, medyo maliit pero kasing haba ng farm natin yan. So dito madadagdag yung more or less mga 100, at least 100 na TP, no? Siguro by next year na po siguro yung kung maging successful po tayo, and patuloy nating improve yung quality ng ating mga stocks. So dito na tayo dumaan kasi medyo binutas ko na para makatagos na sa katabi. So in effect, parang pinalaki lang namin yung lugar at mas ma-motivate tayo para mag-expand pa, no? Para lumaki pa yung ating
ating endeavor, no, or yung ating hobby. So ito yung dating bakod sa likod. Ito na yung likuran namin dati. So yan. So yan yung kalawakan na yan ng nadagdag for ranging area. Pero yung talian ko, ipapantay ko na lang tong bakod ko papunta dun sa likod. Papunta dun sa side na yon. Yan. So yan na existing po natin na manukan at tuloy-tuloy lang po. Basta po tayo naniniwala sa Panginoon, in due time po makakamit po natin yung ating pangarap o dinadasal. So yun. Yan mga classmates, sa mga susunod na project natin. Kaya by this season, itong paparting ulit na breeding season, kung saan naghahanda na po kami, mas marami na pong mga yellow-legged hatch, sweaters at kelso ang ating gagawin dito. At magfo-focus tayo dun sa 4 by majority, no? Hindi ko naman aalisin yung ibang bloodline natin, pero magiging majority dito yellow-legged hatch, sweaters, yung kelso, and yung mga mayahin natin, syempre yung mga dragon hatch na napakagagandang i-cross talaga. Kahit saan halos kahit saan nagninik po siya. Siguro dahil doon sa laman niya, which is yung Melsim's hatch at saka yung high action hatch. So ang ginawa naman natin doon ngayon, kinross naman natin sa Maclean. So makita niyo yung Maclean natin, gusto niyo? No. Kasi medyo boring doon sa isa na yon. Pakita natin yung ano. At pagpasensyahan yung ating ating vlogs kasi wala tayong masyadong special effects, no? Walang masyadong sound kasi hindi tayo techie. So yun. Meron tayong Melsim's Black doon na kung saan yung mga kasama ay nagtatrabaho, siya naman ay natutulog. Very good. Very good. So ito yung Maclean. Pakita ko sa inyo. Ito important tatay na ito. Pati nanay. Yan. Ito po yung Maclean hatch namin na broodcock. Na ang ganda-ganda pa magsimilya. Sana hindi pa magbago kasi medyo may edad-edad na rin to. So medyo mababa na nga oh. Mababa istasyon pero mabagsik pa rin yung muka. Tsaka nung ito i-tinesting ko, grabe ang palo. Malakas pa rin ang palo. So bago lang ito sa akin eh. Nung na-acquire ko lang to, this year lang din. Hopefully yung mga anak po nito eh magnik po dun sa ating mga dragon hatch. Yung mga dragon hatch naman natin, matataas naman. Matataas sila by nature. So kahit anong anak, lahat as in mataas. Ito. So ito Maclean din yan, Maclean, no? Maclean. Then meron tayong Melsim's. Yan, Melsim's hatch yan. Melsim's hatch. Kay LJ Vet Game Farm galing yan. Ito naman yung mga dragon hatch natin. Tignan nyo, tataas ng mga dragon hatch ko eh. Ayan o. Oh. Matataas ang dragon hatch ko. Iba po ang taas niya. Ganun pa man. Sabi nga nila ayaw nang mataas sa stud. Pero nananalo eh. So may record tayong maayos. Yan, dragon hatch yan. 3. And then meron tayong Walton hatch. Oh, na galing kay NUM Game Farm. Ito naman, kinocross ko rin dito para magkaroon ako ng family pa rin ng dragon hatch, no, na winning line, pero hindi masyadong ma-inbred. So parang straight hatch ko lang din siya by breeding. Tapos, yung anak nitong trio na to, anak niyan, at saka yon, yung anak nitong 3 na to, ay pwede ko i-cross doon sa ano. So mangyayari parang magpinsan yung magiging ano nila, pero hindi pure, hindi masyadong inbred. Yan. Then meron ako isa dito sa baba, Maclean Roundhead, yun. No, te-testing ko doon sa Walton hatch. So yun mga classmates, I hope hindi kayo masyadong na-bore, no? Hindi tayo masyadong magaling magsalita. At wala tayong masyadong effects. Hindi tayo marunong eh.
wala pa tayo doon. So God bless mga classmates. Thank you po.